Hello, good evening. Andito naman, nagbabalik ang inyong ka-herbal tips o ka-healthy lifestyle. Ako si Juliet Alcera, ang inyong ka-herbal tips. Pero bago yan, paki-subscribe naman ako and pa-share ng ang aking mga ibang video. So narito ako'y nababalik upang ihatid sa inyo ang evergreen content, no? Evergreen content na may kinalaman sa ating kalusugan, sa ating mga kalusugan, pangatawan, mga health tips, herbal tips, healthy lifestyle, healthy living. So narito ang aking actually hindi pa ako isang doktor, ako po ay isang guro. So, pero dahil sa nakahiligan ko mag-search ng tungkol sa mga herbal o tungkol sa ating pampalusog sa ating katawan, evergreen content. So, kaya ganitong hili ko, kaya ito yung gusto kong ipaalam sa inyo, ihatid sa inyo. So, narito mga palatandaan na numinipis ang bituka o madaling ma-overlook. Number 1, madalas na parang humahapdi kahit kunting pagkain lang. Dahil malipis na ang lining, kahit mild na pagkain ay nangangati at nasusunog ang pakiramdam. Number 2, biglang hindi na kaya ang dati mong kinakain, lalo ng maasim at maanghang. So, ganun talaga pag meron ka ng siguro sa ulcer, ganun. Pag hindi ka na, pag maparami ang kain mo, mapakunti o kumakain ka ng maasim o maanghang, sumasakit na agad ang tiyan kasi manipis na yung mga lining ng intestine natin. Number 2, biglang hindi na kaya ang dati mo kinakain ng maasim at maanghang. Means, iritado na ang digestive lining. So yan, napakadelikado. Kaya mag-ingat-ingat tayo sa ating mga kinakain. Alagaan natin ang ating bituka. Pangatlo, parang may tusok o kirot sa puso paggutom o pagkatapos ng kumain. So, paggutom ka o katapos mo lang kumain, sumasakit din yung tiyan mo o puso. So, ayan, parang nakakatakot naman ng mga ganyan, no? So, yun yung mga taong may mga ulcer, no? Kasi hindi healthy yung kanilang kinakain. Sign na exposed ng intestinal wall dahil numinipis na ang protective layer. So, pang-apat, madalas na pagdighay at pagsakit ng puso after acidic foods. Tulad ng lemon, yung mga orange, yun. Pag kumakain kayo niyan, madalas na parang nagdidighay kayo at sumasakit na agad yung tiyan, yung mahapdi na. So, nagkaroon ng reaction dahil sensitibo na ang bituka. So, pang-lima, alternative diarrhea at constipation. Aray ko. Yan. Napakahirap po niyan. Kapag manipis na ang bituka, hindi stable ang movement. Minsan barado, minsan sobrang bilis. So, dapat talaga mga mema, guys, loads, ingatan talaga natin ang ating mga bituka kasi napakahirap pag mga ganitong sitwasyon. Halos hindi ka na nito mapapakali pag ganitong sitwasyon. Pang-anim, hirap matunawan kahit kunti lang ang kainin. Dahil na-damage ang absorption layer, no? Dahil nadami sa absorption layer, kaya ganyan, palagi na lang kayong may nararamdaman na ganyang sitwasyon. So, dapat ingat-ingat naman tayo. Meron din akong isang anak na nagkaganyan siya. So, halos araw-araw, magdamag, sumasakit yung tiyan niya pag kumain. Kasi lalo na paborito niya yung manggang hilaw ng John Mingo. Yan. Pagkakain niyan, sumasakit na agad. So, pang-pito, madalas pangangalay o panghihina after kumain. Ayan. Pag kumain ka, makunti man o marami, pag mga manipis na mga layer na ng bituka natin, ganyan lagi ang nararamdaman. Body stress because the intestines are inflamed and overworked. Yun.
So, dapat ingat-ingat sa ating mga kinakain. So, yun lang guys. Sana may matutunan kayo dito sa aking video. Isa po ito sa paghatid ng magandang tips para sa ating kalusugan. So, bago yan, pa-subscribe naman sa aking mga video o sa aking YouTube channel, and then panood and pa-react. So, yun lang. Thank you for watching. Bye-bye.